Goodie guys, nandito tayo ngayon sa Rush Hour Santa Mesa. Isang bagong scooter na naman ang nirelease ni Euromotor. And for the first time, straight from casa, meron na tayong tricolor na scooter. Mura lang din to compared sa kanyang competitors. Kaya naman, kung curious ka sa details ng motor na to, tutukan mo dahil i-check lang natin yung kanyang specs, features, and also the price. Nandito na ang pinakabagong scooter ni Euromotor na siguradong magbibigay kulay sa competition ng mga lower cc scooters. A first from Euromotor dahil sa kanyang paint job na tricolor. Ibig sabihin, nag-iiba-iba ng kulay depende sa anggulo kung saan mo siya tinitignan. I am sure na this will set a trend at may mga motor pang maglalabasan na tricolor na din ang paint job. Para naman sa akin, isa tong si EZ125 sa isa sa pinakasulit na budget-friendly scooter na nasa market ngayon dahil nga straight from casa ay ganito na yung kanyang itsura. Mukha ng ginastusan dahil pormado na rin siya. Meron ka pang pagpipili ang kulay. Isa na itong purple green chameleon with white mags. Nandyan din yung kulay puti na may gold mags. At sa mga nagsasabing black is beautiful ay meron din siyang itim na may gold na mags. Upon posting nga ng shorts ni EZ125 ay may mga nagsabing may kamukha ito. May nagsabing pwede siyang pangalan ng Mick dahil combination siya ng Mio and Glick. Mag-start tayo ng pagkilatis dito sa kanyang mags. Kulay puti nga ito na bagay sa kanyang kulay. Kung malinis ka ngang magmotor at may ibang makakakita, very refreshing yung kanyang dating. Super neat siyang tingnan. Meron nga tayo ditong tubeless tire na ang size ay 70/90 by 14 na same size with MIUI pati dun sa kanyang likod. At Wanda naman ang brand nung kanyang gulong. Ang kanyang suspension naman ay naka-telescopic fork na black ang finish. Sa kanya naman pong stopping power, dito sa kanyang harapan, naka-hydraulic disc brake po at single pad caliper na itim yung kanyang finish. Single disc at yung kanyang thickness ay 3mm. Sa left side naman po, nandyan yung kanyang speedometer reader na cable. Kung aangat ka naman ng konti dito sa kanyang harapan, yan po yung itsura ng kanyang side view. Maganda ang color combination ng puti, itim at saka purple. Dito naman ay meron ding design ng air exhaust. Yan naman po ay may butas talaga, tagus-tagusan para naman makatulong to lessen the wind drag. Ang decals naman na nakasulat, Euromotor 125. Ito naman ang itsura nung kanyang front fender. Mataas po yung cut nung likod niya. Akyat naman tayo dito sa kanyang headlight. Check naman natin dahil ito ay activated. Itong part naman na to ay yung sinasabi nilang kamukha ni Click. Maangas din itong kanyang daytime running light, sabay itong nasa ibabaw at yung kanyang kilay. Kung i-observe mo nga ay parang pangil yung kanyang ilaw dito sa ibabaw. Maganda rin naman itong kanyang fairings at napakaangas nung kanyang paint job lalo na sa actual. Sa plastic naman kung saan nakakabit yung emblem ni Euromotor ay may carbon type design. Sa kanya naman pong handlebar ayan po yung plastic na nakakabit. Super sporty nung kanyang itsura at meron na rin tong mini black na visor. Left side muna tayo nung kanyang handlebar. Ito yung ating makikita. Meron na itong built-in na park brake. Maganda itong feature na ito lalo na't kung inclined at naka-red yung stoplight. At kung kailangan mong tumigil para mag-text o kaya mag-check ng mga bagay-bagay ay hindi ka na nakapiga. At syempre, ang primary purpose nito ay ilak ang gulong habang nakapark para maiwasan naman ang pagtumba. Ito naman ang ating levers on both sides, kulay itim na ang kanyang paint job. Sa malayuan naman natin tignan itong kanyang mga ilaw. Fully LED na po yan, lahat-lahat pati yung kanyang taillight and signal light. Buksan muna natin itong kanyang daytime running light, yung ibabaw po at yung kanyang kilay ang magsasabay. At yan naman po ang itsura nung kanyang low nasa gitna. Hindi kailangan na naka-on ang engine para ma-operate yung kanyang ilaw. Ito naman ang itsura nung kanyang high beam. Buo na po ang umiilaw. Then yung kanya namang turning lights. At isang magandang good thing ay meron tong hazard light. Para naman i-turn on ay bibiglayin mo lang yung kanyang switch papuntang left or right. I-check naman natin itong mga buttons natin dito sa may bandang left side. Basic lang din naman, high and low beam, nandyan din yung ating turning lights button at yung ating busina. Sa length naman ng ating rubber grip ay hindi siya ganun kaluwang. May tip end pala ito na plastic. Dumako naman tayo sa mga buttons na makikita natin sa kanyang right side. Naandyan yung ating headlight switch.
At yung button naman para sa ating electric starter. Ito naman ang view nung kanyang cockpit. Kung tututukan mo ay may honeycomb design. At syempre dahil activated to ay silipin naman natin yung kanyang meter panel. Very colorful, RYB yung ilaw na ginamit. Mga makikita naman nating laman nung kanyang digital meter panel, yung kanyang turning light indicator na magkabilaan, magkahiwalay po sila. Andyan yung kanyang high beam indicator, daytime running light indicator, yung kanyang RPM na 0 to 12, speedometer, odometer at trip meter na pwedeng kilometers per hour or miles per hour. Importante din na meron siyang fuel indicator. Baba naman tayo dito sa kanyang front compartment kung anong makikita natin. Both sides naman ay meron siya. Ang pinagkaiba nga lang ay mas maluwang itong left side kesa sa right side. And of course, ang maganda naman dito ay meron siyang charging port. USB type na po yan, hindi mo na kailangang bumili ng adapter para makapag-charge. At yung lalim naman ng bulsa, dito sa kanyang left side, medyo mababaw lang siya. Sa kanya namang right side ay pangbarya o kaya pamunas ang pwedeng ikarga. Meron din naman itong built-in na utility hook. Gamit na gamit yan sa pamamalengke. Kung may mga bagay na handy at gusto mong isabit, yung mga bagay na easy to access ay yan, pwede mong isabit. Idagdag mo pa na meron siyang gulay board ay very convenient siyang gamitin. Isa pa nga sa napansin ko ay napakadaming naka-engrave na plastic design dito sa kanyang mga fairings. Kung tatayo ka naman dito sa may bandang left side, ayan po yung kanyang itsura. Maganda yung puti para sa kanyang mags at naka-highlight din pati dun sa kanyang grab bar. Check naman natin itong kanyang gulong. May tire size ito na 80/90 by 14. Syempre naka-tubeless yan at yung kanyang braking system dito sa kanyang likod ay drum brake pa lang. At ito pong kanyang crankcase cover na may Euromotor ay bakal po yan pero yung unang bahagi ay plastic. Mapapansin din natin na nandyan po yung kanyang kickstart. Ang engine type naman ng motor na to ay single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, naka 2 valve po to, kaya okay lang na naka air cooled. Doon naman sa kanyang maximum power, identical ito with QA X Speed at mas malakas naman kay Sporty na humahabol naman kay MIUI. Meron itong 6.3 kW at 7,500 RPM. Same with maximum torque, 9.2 Nm at 6,000 RPM. Puntaan naman natin itong kanyang suspension. Meron po tayo ditong monoshock, kulay itim po siya. Sa kanyang fairings naman, dito sa may bandang likod, ayan po, napakaganda po nung kanyang design, carbon type. Puntaan naman natin itong kanyang underseat compartment. Marami po tayong makikita tulad ng tool organizer. Hindi ka na mamroblema dun sa mga nakakalat na Phillips screwdriver at freebies na pambaklas ng spark plug. Meron ka ring helmet hook na in case na gusto mong iwan yung helmet sa motor ay pwede mong ilak. Mapapansin mo nga rin na medyo maliit yung kanyang compartment dahil nandito na po yung kanyang baterya. Tanggal na dito ang pangamba mo na baka maabot ng tubig. Tansya ko nga dito sa kanyang underseat compartment, mala 7 to 8 liters ang kayang ikarga. Dito naman tayo sa kanyang upuan, naka single tone lang po to at malambot yung kanyang foam. Dito naman sa kanyang fuel tank capacity, malaki na po para sa isang 125cc na scooter. Meron tong 6.5 liters fuel tank capacity. Sa kanya namang fuel consumption, if same sila ng engine ni X-Speed, meron tong 50 kilometers per liter ang kanilang claim. Kung tatayo ka naman dito sa may bandang right side, ito po yung inyong makikita. Yung emblem ni EZ125 na naka-embossed, yung kanyang pipe na may heat guard at carbon type yung kanyang design. Okay guys, final stage naman tayo. Look test naman tayo. Tignan natin yung ating comfort. Aba, nakakagulat nitong motor na to kasi maliit siya. Akala mo super gaan lang yan. Pero may sinasabi rin naman siya kasi 95 kg siya. Mahigit sa isang kaban yung weight. Hindi naman ibig kong sabihin na mabigat siya. Kundi dun sa kanyang size, akala mo na sobrang gaan lang niya. Pero okay na okay yun kasi may stability pa rin siya when it comes to high speed ay hindi ka mahangin agad-agad. So, ito yung ating itsura, no? Napakababa lang. Ang height po natin ay 5'6". So, gawin nyo na lang po akong reference, no? Ayan. So, medyo may angle pa yung tuhod natin. Ayan, no? Flat-footed tayo, pero may angle pa rin, no? Ayan. So, ibig sabihin, pwede pa sa mga mas maliliit to. Or 5'6" na kagaya ko, 5'7". Ayan. So, okay na okay pa sa inyo to. Ayan yung ating itsura. At least meron pa rin siyang space para sa ating angkas. And
unang napansin ko sa kanya ay yung kanyang upuan. No? Napakalambot ng kanyang upuan. So, okay na okay ito pag ilo-long ride mo. And meron pa siyang gulay board or flat board na tinatawag. Pampalengke ang hanap mo ay okay na okay to. Hindi mo na kailangan buksan yung compartment mo para maglagay ng mga pinalengke mo, no? Dito ka na lang, mga malengke ka. At isa pa ay may utility hook siya. So, isabit mo na lang dito. Kung may mga supot kang dala, hindi na dito, no? Dito mo na ilalagay. So, very useful ang magiging kakalabasan ng motor na to. Isa pa sa nagustuhan ko ay yung kanyang looks. Naka-tricolor na rin siya. Ibig sabihin, kung may iba ka ng angulo, ayan o, nagba-brown siya or nag-green yung kanyang fairing. So, first time kay Euro, ang atin naman pong legroom, ayan, may space pa rin siya. Hindi naman po siya tumutukod kapag nag-turn tayo. So, sa height natin na 5'6", hindi po tumutukod yung ating knee dito sa kanyang ignition. Tapos, ito ay formado na. Ayan yung kanyang itsura. Kulay puti na yung kanyang mags. Idadagdag ko pa sa nagustuhan ko dito sa motor na to ay yung kanyang down payment. Super baba lang nung kanyang down payment. May maporma ka ng motor. 3.5 yung minimum down payment niya dito sa NCR. Para sa akin naman, kesa kumuha ka ng medyo mas mabigat yung monthly saka yung kanyang down payment, sa same na forma ay dito na lang din siguro ako. Kung nagtitipid ka, pero kung kaya mo naman yung budget, ay why not, di ba? Check naman natin yung kanyang suspension. Ayan, naglalaro. Makapit din yung kanyang disc. At doon naman sa kanyang likod, ay sakto lang din, pang-angkas, no? Pag-usapan naman natin yung kanyang SRP, 61,400 pesos lang to. At yung kanyang minimum down payment is 3,500 pesos. Sa 3 years mo naman, magmamonthly ka ng 2,700 kung maaga kang mababayad. And of course, pwede po yung bumaba yung monthly mo kung mataas yung down payment mo. Kaya naman para sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman po itong Easy125 sa inyo? Yung inyo pong nasa isipan pa, comment naman po sa comment section below. Doon naman po sa mga napadaan, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Meron din po tayong Facebook and TikTok, nag-upload din po tayo dyan. At sana nag-enjoy kayo hanggang dito na lang. Thank you for watching. Ride safe! ah, 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 ah.